sariwain, pagliligtas niya sa atin. Bayan nating alalahanin, panahong tayo'y inalipin, ng ngalan niya'y ating sambitin. Paanong di tayo lingapin? Bayan muling magtipon, awitan ng Panginoon, sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang makikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib ng angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pamumuhay at pagpanaw, ang iyong kadakilaan ay nagniningning. Ganapin mong panibago ang mga dakilang gawa ng iyong paglingap sa aming loobin, upang ang paglingap, ang kamatayan man o ang buhay, ay huwag makapaghiwalay sa amin sa pag-ibig mo, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Juan. Irang naginang, labis kong ikinagagalak na makitang namumuhay ayon sa katotohanan ang ilan sa iyong mga anak, alinsunod sa utos sa atin ng Ama. At ngayon, ginang, ako'y mahihilingin sa iyo, hindi isang bagong utos ang isinusulat ko sa iyo, hindi ang dating utos, nasa simula pa'y nasa atin na, mag-ibigan tayong lahat. Ito ang utos na ibinigay sa inyo noon pang una. Mamuhay kayo ayon sa pag-ibig. At ito ang kahulugan ng pag-ibig na binabanggit ko, mamuhay ayon sa mga utos ng Diyos. Sapagkat nagkalat sa sanlibutan ang mga magdaraya, mga taong hindi nagpapahayag na si Hesukristo'y naging tao. Ang gayong mga tao ay magdaraya at antikristo. Mag-ingat nga kayo upang huwag mawala ang inyong pinagpaguran, kundi lubusan ninyong kamtan ang gantimpala. Ang hindi nananatili sa turo ni Kristo, kundi nagdaragdag dito, ay hindi pinananahanan ng Diyos.
Sino mang nananatili sa toro ni Kristo ay pinananahanan ng Ama at ng Anak. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos, tayo pong lahat. Mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. Mapalad ang mga taong malinis ang pamumuhay. Ayon sa utos ng poon, ang gawain araw-araw. Tugon. Mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. Mapalad ang sumusunod sa kanyang kautusan. Buong puso ang pagsunod sa utos na ibinigay. Tugon. Mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. Buong puso ang hangad ko na ikaw ay paglingkuran. Sa pagsunod sa utos mo, huwag akong babayaan. Tugon. Mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. Ang banal mong kautusay sa puso ko iingatan, upang hindi magkasala laban sa iyo kailanman. Tugon. Mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. Itong iyong abang lingkod, O Diyos, sana'y pagpalain, upang ako ay mabuhay at ang utos mo ang sundin. Tugon. Mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. Buksan mo ang paningin ko, pagkat nananabik masdan, yaong buting idudulot sa akin ng iyong aral. Tugon. Mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. Magsitayo po tayong lahat. Hallelujah, Hallelujah. Ikaw, Panginoon, ang sangdaan, ang buhay at ang katotohanan. Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang pagparito ng anak ng tao ay matutulad sa kapanahunan ni Noe. Noon, ang mga tao'y nagsisikain at nagsisiinom, nag-aasawa, hanggang sa araw na sumakay si Noe sa daong. Dumating ang baha at namatay silang lahat. Gayon din noong panahon ni Lot. Ang mga tao'y nagsisikain at nagsisiinom, namimili at nagbibili, nagtatanim at nagtatayo ng bahay. Ngunit ng araw na umalis si Lot sa Sodoma, umulan ng apoy at asupre at natupok silang lahat. Gayon din sa pagdating ng anak ng tao. Sa araw na iyon, ang nasa bubungan ay wag nang bumaba upang kunin ang kanyang mga ari-arian sa loob ng bahay. Ang nasa bukid ay wag nang umuwi. Alalahanin ninyo ang nangyari sa asawa ni Lot. Ang sinumang magsikap na iligtas ang kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang sinumang mawalan ng kanyang buhay ay siyang makapagliligtas nito. Sinasabi ko sa inyo, may dalawang lalaking natutulog sa isang higaan sa gabing iyon. Kukunin ang isa at iiwan ang isa. May dalawang babaeng magkasamang gumigiling. Kukunin ang isa at iiwan ang isa. May dalawang lalaking gumagawa sa bukid. Kukunin ang isa at iiwan ang isa. Saan po, Panginoon? Tanong ng kanyang mga alagad. Sumagot siya, kung saan naroon ang mga bangkay, doon naman nagkakatipon ang mga buwitre. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat.
Nalalapit na po ang pagtatapos ng kalendaryo natin sa liturhiya ng simbahan, kung kaya muli tayo ay nakakarinig ng mga ebanghelyo tungkol sa wakas ng panahon o muling pagparito ng anak ng tao. Sa unang pandinig natin nito ay para bang nakakatakot. Dahil nga, sabi nga dito, pag dumating ang anak ng tao, ang mga katulad, nagbigay ng halimbawa ng karanasan nung panahon ni Noe, nung umulan, bumaha, nung panahon ni Lot, na ang lahat ay namumuhay na para bang walang darating. Kasi nung panahon ni Noe, nagpaalala naman ang Diyos. Sinabihan naman ng Panginoon, nasabihan yung mga tao, pinagtawanan lang si Noe habang siya po ay naghahanda na gawin yung pinagawa ng Diyos na maging arko, yung malaking bangka. Nagtatawanan lang yung mga tao. Ganon din yung kay Lot. Nung panahon ni Lot, sabi nga dito, lahat nagiinuman, nagbibili, nagtatayo ng bahay. So talagang ayaw nilang pakinggan ang mensahe ng Panginoon na siya ay darating. Ngayon, muli tayong pinaalalahanan ng pagdating. Malapit na ang Adbyento, pagdating. Ano ba ang ating pinagkakaabalahan o pagkakaabalahan na naman ngayon? Muli po, nawa hindi tayo maiwan sa takot, sa pagkakapaliwanag sa atin kung paano at kung ano ang mangyayari. Sabi nga dito, kung sa araw na iyon, kung nasa bubungan ka, huwag ka nang bumaba. Kung ano man ang ginagawa mo, ituloy lang. Yung normal lang. Pero hindi pwedeng alisin sa isipan natin yung kanyang pagdating. Kasi kung ginagawa natin, normal lang na nanloloko ka, normal lang na nakikipag-away ka, normal lang na nangwawalang hiya ka. Hindi yun, Kasi kung talagang tayo po, nananalig tayo, may pananampalataya tayo, kahit sabihin pa na may end of the world na, kahit magkasabay-sabay pa, at least nagkasabay-sabay na nga, nung last time, lumindol na, pumutok pa ang bulkan, nag-COVID pa, nagkasabay-sabay na. Marami ang natakot at ang sabi, parusa na ng Diyos. Tandaan niyo po, kapag nangyari ang mga ito, hindi po ito parusa ng Diyos. Kasi nagbigay naman po ng paalala, ng babala ang Panginoon na darating at darating siya. Pero ang tanong lagi, handa ba tayo para i-welcome siya? Handa ba tayo para makipagkita sa Kanya? Ang maganda po din na mas maintindihan natin, ito yung sa pamamagitan ng sulat sa ikalawang sulat ni Apostol San Juan sa ating unang pagbasa ng sinasabi nga dito, nagagalak si San Juan doon sa mga sinulatan niya doon sa mga ginang dahil ang mga anak nila ay namumuhay sa katotohanan. At lalo tigit yung paalala na mag-ibigan kayo. Yung pag-ibig. Kaya kung namumuhay tayo sa pag-ibig, namumuhay tayo sa katotohanan, namumuhay tayo sa aral ng Diyos, hindi tayo matatakot. Dumating man ang Diyos ngayon, kampante tayo. So, hindi dapat matakot o katakutan ang pagdating ng Diyos. Dahil ito ang magbabago sa ating lahat. Alam niyo kung tutuusin, kapag nagkakaroon ng malaking pagbaha, nagkakaroon ng mga paglindol, so pag tinignan mo, siyempre, pangit, mayroong mga namamatay, mayroong mga nasisira. Pero kung titingnan mo, nagkakaroon lang ng
pagbabago. Binabago. Isipin nyo nga po, no? Magkakaroon ng pagbabago. Pero syempre, yung pagbabago na hinihiling sa atin ay tungo sa kabutihan, tungo sa mas magandang. Kaya pala kung tutuusin, no, kapag nagkakaroon tayo ng problema, nagkakaroon tayo ng sakit, nagkakaroon tayo ng kalamidad, parang gumuguho ang mundo, kasi nasasabi natin, gumuho ang mundo ko, no? Pero dahil nga sa Diyos, kahit sa kabila ng mga nangyaring ito, kapag tinanggap natin, no, ang Diyos, nagkakaroon tayo ng pagbabago. So, binabago tayo ng mga pangit o mga trahedya na sa tingin natin ay dulot ng Diyos. Pero kung tutusin, gawa naman natin lahat ito eh. Tinutulungan lang tayo ng Diyos na magkaroon ng panibagong pananaw, panibagong pag-iisip, o panibagong pamumuhay. Kaya, no, gaya ng sinabi, ano man ang ginagawa natin, kung nagsisimba man tayo, kung lumindol man ngayon, okay lang yan. Wala nang matataranta, wag ka nang lalayo, wag ka nang, kasi hindi naman, wala naman talaga makakaligtas kung sinabing babagsak na ang buwan sa mundo natin. Saan ka pa magtatago? Wala ka nang tataguan. O, bakit? Hindi ka na lang manatili, natahimik, nagdarasal, at hinihintay ang Diyos sa kanyang pagbabalik. Amen? Magsitayo po ang lahat. Sa wakas ng panahon, ipadadala ng Diyos ang kanyang mga anghel upang tipunin ang kanyang mga hinirang, habang ating ipinapanalangin ang pangangailangan ng lahat ng sangkatauhan. Hilingin natin sa Diyos na matagpuan niya tayong handang humarap sa Kanya, sa Kanyang muling pagbabalik. Ang ating pong itutugon, Panginoon, sumaamin nawa ang iyong habag. Panginoon, sumaamin nawa ang iyong habag. Ang simbahan, sa pamamagitan ng kanilang pagsaksi sa kanilang buhay, naway higit na mahikayat ng mga tao at mga bansa sa daan ng kaligtasan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sumaamin nawa ang iyong habag. Ang mga Kristiyanong sumasampalataya, naway magpahayag ng kanilang pananampalataya sa buhay na walang hanggan at maunawaan ang walang hanggang bunga ng bawat kilos natin. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sumaamin nawa ang iyong habag. Ang ating sarili, naway maihanda natin sa pagdating ng paghahari ng Diyos sa pamamagitan ng tuwinang pamumuhay sa katotohanan, katapatan at pagmamahal. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sumaamin nawa ang iyong habag. Ang mga biktima ng pag-uusig at pang-aabuso, naway makatagpo ng tunay na kagalingan upang makamit nila ang katarungan, kalayaan at kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sumaamin. Nawa ang iyong habag. Ang mga yumao, naway bumangong muli sa kaluwalhatian ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sumaamin nawa ang iyong habag. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganun din ang lahat ng mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon at lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio.
Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakabanalin mo ang aming mga alay sa paghahain namin ngayong ginugunita sa San Martin upang sa pamumuhay namin araw-araw itaguyod kami nito sa hirap at ginhawa sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Martin ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan, kaya't si Jesucristo na maaasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay napapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol, kaysa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, inaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi,
Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at paginapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Buong kababaang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala. Papatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat.
ng masama. Inihiling namin kami edya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod na po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Listen to the Lord, will listen to the voice of His people, serve them with all my heart. I will listen to His words and call upon the Lord for His people to live in faith and truth and in love. Understand, they may seek you, my Lord, and reach into your hands. May you comfort their sorrows and heal their wounded hearts. I will listen to the Lord, will listen to the voice of His people, serve them with all my heart. To live in faith and truth and in love. I commend you, my Lord, show them your truth and love. When darkness overtakes them, your light shines from above. I will be there, my Lord, to lead at your command. Together at one table, eat them the bread of love. I will listen to the Lord, will listen to the voice of His people, serve them with all my heart. I will
Jesus, dakila ka sa iyong pagpapakasakit, iyong nagampanan, utos ng Ama sa langit, hirap ay tiniis nang dahil sa salang labis, pinasan ng krus na pili nang dahil sa pag-ibig. Panalangin para kay Nuestro Padre Jesus Nazareno. Katamis-tamisang naming mahal na Poong Jesus Nazareno, Diyos at manunubos ko, na naglalakbay sa kalbaryong pasan-pasan mo ang krus na nagpagpapakuan sa iyo. Akong abang makasalanan na naging dahilan ng iyong di masayod na hirap ay nagpupuri sa iyo at nagpapasalamat na bilang maamong kordero ay buong hinahong tinanggap mo sa ibabaw ng iyong balikat ang kahoy ng iyong kamatayan, upang doon mawakasan ang aking mga kasalanan at ng sandaigdigan. Patawarin mo ako, o butihing Jesus, inaamin ko ang aking mga sala at ako'y nananalig na dahil sa kabutihan mong walang kahulilip, ay hugasan mo ng iyong dugo. Iniibig kita ng higit sa lahat ng bagay. Ipinangangako na ako'y magiging matapat hanggang sa oras ng aking kamatayan. Patnubayan mo ako, Diyos ko, ng iyong biyaya at ihatid mo ako sa landas ng iyong mga utos, diyan sa iyong langit na kaharian. Siya nawa. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mo sa aming nagsalo-salo sa piging ng pagkakaisa ang ganap na pasyang sundin ang loob mo sa lahat ng bagay, upang katulad ng buong pagtatalaga ni San Martin sa iyo, kami ay maging marangal sa pagiging para sa iyong totoo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, ating pag-ukulan ng panalangin ang mga yumaon nating mga mahal sa buhay at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Mga anghel, mga banal, tanang nasa kalangitan, halikayo at samahan ang mga giliw naming pumanaw sa piling ng Poong Mahal. si Kristo ang mag-aakay sa kandungan ni Abraham upang doon ay humimlay. Ang mga giliw naming pumanaw sa piling ng Poong Mahal. Sa ilaw na walang hanggan, kapayapaan naway pagkamitin ng may kapal. Ang mga giliw naming pumanaw sa piling ng Poong Mahal. Ama naming mapagmahal, inihahabili namin sa iyo ang aming mga kapatid na pumanaw sa buhay na ito. Huwag mo silang pabayaan at pamalagiin mo silang buhay sa iyong piling. Alang-alang sa iyong awa at pag-ibig, patawarin mo sana ang kanilang mga pagkukulang at nagawang pagkakasala, dala ng kanilang kahinaan. Manatili nawa silang maligaya sa iyong piling, kasama ng iyong anak at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong ating mahal. Sila nawa ay silayan ng ilaw na walang hanggan. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Good morning, Father. Mayun at ipahayag kanyang pagkalingat abay
sa buhay, pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian. Sa panahong tigang ng lupa, sa panahong ang ani sagana, sa panahon ng digmaan at kaguluhan, sa panahon ng kapayapaan, mayroon at tipayan, kanyang paggalingat abang, sa buhay, pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian.